Ayan, so magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH, and may gusto akong pag-usapan ngayon. Kasi naalala niyo po ba yung mga ibinabato ng mga kritiko ni President Bongbong Marcos regarding po dyan sa documents ng PDEA daw na katibayan daw to ni Maharlika na, ayan, pakita ko po sa inyo dyan. Yan yung katibayan niya na pinakakalat niya po sa social media. Yan daw yung katibayan niya na galing PDEA na si PBBM, ano daw po, uvangag talaga, no? Eh, kita niyo po ba yan? So, ang nakalagay po dyan is, the Committee on Public Order and Dangerous Drugs will conduct a motu proprio public hearing and investigation in aid of legislation. Yung ano po yan, kahapon nga. Ayan, April 30, 2024. So, ang topic po dyan is ito pong alleged PDEA leaks. At yung isa po is yung 1.2 tons ng shabu seized sa Batangas. So, ang chairperson po niyan, or Committee on Public Order and Illegal Drugs is si Senator Ronaldo Bato de la Rosa. Alam nyo ba guys, bago tong hearing na to mag-start, yung mga supporter ng mga DBS, hype na hype. Suporta na suporta kay Sen Bato. Nung nagsimula po ang hearing, sabi ko sa inyo, binatikos po si Senator Bato. Pero inyo kasama nila yan. Ano po yan, solid DDS po yan si Senator Bato. Pero sabi ko sa inyo, itong mga DBS supporte na to ay walang pinalagpas at criticize po agad si Sen Bato. Baka nakakalimutan nila. Pulis yan, si Senator Bato. At hindi lang po basta pulis. Naging chief po siya ng PNP. Alam naman po ng lahat yan. And bilang chief ng PNP, alam niya po yung pasikot-sikot siya. Kasi parang gusto kasi nilang mangyari is i-judge na kagad si President Bongbong Marcos. Husgahan na kagad si President Bongbong Marcos. Kumbaga, wala nang paglilitis. I-judge na natin, kasuhan na natin, ikulong na natin. Hindi po ganun yun. Siyempre, si Senator Bato, bilang naging dating chief PNP, hindi po pwedeng ganun na lang basta-basta. May sinusunod po tayong batas. May proseso po yan. Diba? Ito nga, yung sinasabi ni Maharlika na pumirma, yun mismo, nilaglag siya. Tininay niya po. At sinabi niya, hindi sa kanya galing yung document na yan. Tininay niya. Diba sila mismo naglalaglagan? Paano? Yung witness niya o yung pumirma, isa ring kaduda-duda kung credible pa ba. O kung credible ba. Nasabi niya pa nga, ang tagal daw niyang nanahimik. 10 years ata po yung nasabi niya dun sa hearing. Kasi late ko na siya napakinggan actually. Kasi syempre, bilang isang mommy, busy tayo. Syempre, priority ko, unahin ko yung anak ko. So, kanina ko lang siya napakinggan. Not totally buo na pakinggan ko. Yung mga importante or yung mga keynotes, yun talaga yung pinukusan ko. Syempre, para ma-discuss natin ngayon. So, yun na nga po, 10 years nga daw po siyang nanahimik. Tingnan mo, Maharlika, yung dinadawit mong tao, idini-deny ka na. Wala daw po siyang alam sa dokumento na yan. Hindi daw po siya ang nagpakalat ng dokumento na yan kasi kumalat yan sa social media. Sino nagpakalat? Alam niyo naman kung sino yung number 1 fake news peddler dito. Diba si Maharlika? Siya po nagpakalat din. Nakita ko yun unang-una ata sa X, yung Twitter ko, di ba, X na siya ngayon. Doon ko yun unang-unang nakita. Na kumakalat, na pinagkakalat na. Ito namang mga utong-uto na to, kahit hindi nila, alam mo yung hindi mo na nila sinigurado kung legit ba talaga yun o hindi. Naniwala, sinakyan na kagad nila. Diba? Pare-pareho kayo, mga utong-uto. Ito pa ang nakakatawa.
mga kababayan. Dahil pinapauwi ng Pilipinas si Maharlika, sagot daw po nila ang pamasahe papunta at pabalik. Kung makakabalik. Kasi alam niyo naman, ang daming kaso niyan dito. Kaya nga takot yan eh. Biruin mo, nagsalita si Sen Bato ng gano'n, nabahagang buntot. Nagtatanong lang daw siya. Excuse me, Maharlika, kailan ka nagtanong? Parang lahat ng allegations mo, lahat ng mga fake news na pinapakalat mo, hindi yun pagtatanong, nang-judge ka na kagad, nang wala ka namang ebidensya. Huwag kang magmalinis. Huwag kang masyadong magmalinis. Kung kailan nasasakote na, nagmamalinis na, never kang nagtanong. Lahat yun, paninira. Lahat yun, mga fake news na wala ka namang patunay. Diba? O ngayon, pinapauwi ka ni Sen Bato. Hindi pwedeng virtual lang. Kailangan mag-sign up at mag-oath ka. Hindi pwedeng unfair kasi sa iba na ganun yung naging proseso or ganun yung ginawa nila. Tapos sa'yo, ano lang, virtual lang. Zoom lang, wow ha. Ang dami mong time gumawa ng fake news. Ang tapang mo sa social media. Pero yan, pinapauwi ka. For sure, mababahag ang buntot mo. Hanggang social media lang ang tapang mo. Hindi mo nga kaya umuwi ng Pilipinas eh. Kasi alam mo, marami naghihintay sa'yo. Alam mong marami kang ginawang kabulastugan, kaya takot kang umuwi ng Pilipinas. At yung tapang mo hanggang social media lang. Hindi ganun ang totoong matapang. Ha? Hindi ganun. Harapin mo yung mga kaso na ipinail sa'yo. Kung matapang ka. Kung duwag ka. Wala, duwag ka. Biglang bawi. Mga supporter mo, isyusyunga-syunga din. Tuwang-tuwa pa. Support na support pa sa'yo. Akala mo naman talaga, alam lahat. Diba? Kung matapang ka, kung totoo yung sinasabi mo, panindigan mo. Sagutin mo yung mga itatanong sa'yo. Tatanungin lang naman kung kanino ba galing yung confidential. Kasi syempre confidential yan, bakit napunta sa'yo? Gusto lang malaman kung saan galing. Kasi nga confidential yan eh. Kumbaga privacy, data privacy, sabihin na natin. Tapos hindi mapupunta sa kamay mo. Tapos yung dinawit mo, itinatanggi pa. Ano na yan? Huwag sa social media lang ang tapang. Dapat humarap ka. Dapat umuwi ka ng Pilipinas. Ang dami mong time gumawa ng fake news eh. Ang dami mong time gumawa ng mga kabulastugan online pero hindi mo kayang harapin pag andyan na. Tapos itong mga talo ng DBS na to sasabihin, nabusalan ng bibig si Senator Bato. Nabayaran si Senator Bato. Magkano kaya ang bayad dito? Ganyan yung laging narrative nyo eh. Narrative nyo na binayaran. Hindi ba pwedeng yan yung tamang proseso? Hindi ba pwedeng gusto lang din nila malaman kung kanino ba talaga or sino ba talaga yung source na sinasabi mo? Diba? Wala ka na naman maipakita. Baka inedit mo na naman yan. Tapos ngayon, ayan na. Para ma-witness nila kung paano ka gisahin dyan sa Senado.